May mga tao bang nakasakit sa iyong damdamin na magpahanggang ngayon hindi mo kayang patawarin? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig. Nasa 24 na linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Linggo ngayon ng mga katekista, kaya binabati ko ang mga katekistang sumusubaybay ng programang ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong banal na gawain na maging katuwang ng mga pari sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa sambayanan. Ganon din, pagbati po ng maligayang kapistahan ni Ina, Our Lady of Peña Francia, sa mga kababayan ko sa Bicol at sa lahat ng mga Bicolano at deboto ni Ina sa iba't ibang panig ng mundo. Viva la Virgen! Viva! Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng ating mabuting balita. Nagtanong si Pedro, Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus. Tungkol sa kaharian ng langit ang istoryang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang utusan. Nang simulan niyang suriin ng kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto dahil walang maibayad sa kanyang tao. Iniutos ng Panginoon na ipagbili siya at maging alipin kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo utang mo! Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran ko lahat ang utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang iba nilang kapwa-lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon at ibinalita ang buong pangyayari. Ipinatawag naman niya ang opisyal at sinabi, Masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng iyong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nitong lahat ang utang. At idinagdag pa ni Jesus, Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit, kung hindi patatawarin ang bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Sa ating mabuting balita ngayon, napakinggan natin ang isang talinghaga tungkol sa pagpapatawad ng Diyos at sa pagpapatawad natin sa ating kapwa. Ang aral na maaari nating matutunan mula sa talinghagang ito ay ang Diyos ay napakabuti at napakamawaing Ama. Pinatatawad niya ang ating mga kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya. Hindi niya tayo binabayaran ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang habag. Kaya dapat din nating gawin ang gayon sa ating mga kapwa. Hindi tayo dapat magtanim ng galit, puot o hinanakit sa ating mga puso. Sa halip, dapat nating ibigay ang pagpapatawad na walang kondisyon, walang limitasyon, at walang paghihiganti. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kapakanan ng taong nagkasala sa atin, kundi para din sa ating sariling kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, lalo na kung malaki ang pinsala o sakit na idinulot ng kasalanan. Pero hindi tayo nag-iisa sa pagpapatawad. Maaari nating hilingin sa Diyos ang tulong upang magbigay sa atin ng lakas,
karunungan at pag-ibig na makapagpatawad. Si Jesus mismo ay nagpakita ng halimbawa ng pagpapatawad nang siya ay ipako sa krus. Sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Kung si Jesus ay nakapagpatawad sa mga taong pumatay sa Kanya, bakit hindi natin magagawa iyon sa mga taong nagkasala sa atin? Mga kapanalig, ang pagpapatawad ay isang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin upang makaranas tayo ng kalayaan mula sa galit, sama ng loob, o maging alipin ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang ipakita ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil pinatatawad niya ang ating mga kasalanan. Naway maging matapat tayo sa pagtupad ng hamong ito at maging mapagpatawad tulad ni Jesus. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.